Sa probinsya ng Rizal, isinailalim na sa state of calamity ang mga bayan ng San Mateo at Taytay. Lubog naman sa baha ang lahat ng 7 barangay sa bayan ng Cainta, kung saan abot dibdib ang baha. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, nakadagdag daw sa problema ang pagbubukas ng floodgates ng Marikina at ang pagbaba ng tubig mula sa bundok. May report si Cara David. 7 taon na akong nakatira sa Cainta, Rizal at tuwing may malakas na bagyo, nasanay na kami na nagmimistulang ilog ang ilang kalsada dito. At para makalabas at makapasok sa trabaho, natuto na rin ang mga residente na dumiskarte. Sa subdivision namin sa Philinvest East, bayanihan ng estilo, ilang residente ang nagpahiram ng kanilang truck para isakay ang mga tao. Sayang si Sheila. Sa Vista Verde subdivision naman kung saan mas mataas ang baha, natuto na ang mga residente na gumawa ng kani-kanilang bangka. Merong gawa sa styrofoam, pinagkabit-kabit na salbabida at maging sa puno ng saging. Ano bayad dito sa saging boat mo? Minsan 50, minsan 100. Ang tawag dito, banana boat. Opo. Si Romel Tolentino ay isang tricycle driver. Palibhasa'y walang pasada kapag baha, naisipan niyang magpagawa ng sarili nilang bangka para gamitin pagtawid ng mga residente. Bakit po may ganito kayong bangka? Ma'am, pang ano rin po, pang sarili, tapos pang hanap buhay. Lagi po nabahan ito ang taon-taon. Kaya, Gumawa na po ng bangka. Maging ang malawak na Marcos Highway hindi nakaligtas sa baha. Ang isang bahagi nito abot tuhod ang tubig. Ilang motorsiklo tuloy ang tumirik kaya naisipan ng ilan na gumamit ng balsa para isakay ang mga motorsiklo. 50 pesos ang singil kada tawid. Noong nakaraang taon, itinaas at nilapara ng DPWH ang Marcos Highway. Nakatulong ito para maibsan ang baha sa Cainta. Pero ang problema, napunta naman ang tubig sa mga subdivision sa paligid ng highway. Naging catch basin ang mga subdivision. 20 taon nang nakatira sa Philinvest East si Weng Manalastas. Noon daw, hindi naman bumabaha ng ganito sa Cainta. Nung naayos yung Marcos Highway, I think the water are pumupunta na sa subdivision. kasi masyadong mataas na yung Marcos Highway. Yes, oo. And I think the creek yata rito, there's too much subdivision na nakakonect. Hindi niya na kaya yung creek na narito, hindi niya na kaya yung volume ng water. Ilang urban planners na ang nagsabi sa kada kalsada at subdivision na itayo, posibleng may ilog o daluyan ng tubig na nasasakripisyo. Paniwala ng ilang residente, marahil pahiwatig ito sa atin na ang daan tungo sa kaunlaran, dapat laging isinasaalang-alang ang kalikasan. Yung volume ng water, wala nang madaanan. Kasi natayuan na ng subdivision. Yung ibang pinatay nila eh. Yung ibang mga rivers, yung creek nila. So, kaya ganun din. Cara David, GMA News.